Hello, magandang gabi po. Ang pag-uusapan natin ngayon po ay ang probiotics in acute gastroenteritis in children. Kasi may mga pasyente po ako, nagsusuka nagtatae, pupunta sa clinic. Doc, bumili na kami ng Bacillus clausii, yung probiotics na sikat. Nirecommend ng kapitbahay namin, na nireseta daw ni ganito, ganyan. Kaya nung nagsuka yung anak ko, o yun nung nagtae yung anak ko, bumili na kami kagad nung Bacillus clausii, yun yung gamot. Ayan. Ngayon, balikan po natin sa libro kung ano ba yung sinasabi ng libro namin sa acute gastroenteritis sa children, yung mga nagsusuka or nagtatae. Ayan. Usually, ang cause po ng gastroenteritis sa mga bata, viruses, bacteria, parasite, tsaka yung mga non-infectious. Mga viruses usually yung rotavirus, calicivirus, iba SARS-CoV, yung COVID nga meron diarrhea. Tapos sa mga bacteria, may Bacillus, Campylobacter, Escherichia, Clostridium etex, Shigella staph, ganyan. Bacteria yun, ano. Yung duration, usually kapag ka virus, 3 to 8 days magtatae. Pag bacteria, 1 week nagtatae. Pagka naman parasitic, entamoeba, minsan iba-iba, minsan 10 days nagtatae ang bata. Tapos, pagka naman non-infectious, yun, halimbawa yung mga arsenic, yung mercury, ganyan, mga toxins, minsan nga zinc nagtatae pagka na-overdose. So yon, ano ba ang gagawin kapag ka ganyan, merong gastroenteritis yung bata? Pupunta na tayo sa treatment. Nakalagay ba sa treatment na uunahin ay probiotics? Ayan. Treatment. The basic principle dito sa libro hydration. So, mas maganda bili ka muna ng Vibalite, Pedialyte, Glucolite, Hydrite. Mga ganon, Hydroaid o kaya Orisol. Bigay patak-patak, kutsarita, unti-unti, lalo na kapag ka nagsusuka. Yun ang priority po sa acute gastroenteritis, ha? Kahit magbasa po tayo sa the World Health Organization, nakalagay po doon, hydration ang pinaka-importante. Kapag ka naman sa DOH, yung mga clinical guidelines, nakalagay din po dyan, hydration ang number 1 priority. Hindi po sinabing probiotics agad-agad. Ha? Sa American Academy of Pediatrics, ganun din. Hydration muna. Walang sinabi na magbigay ng probiotics. Kaya sa hospital, mapapansin nyo, hindi binabawas o dinidiscount ni PhilHealth yung probiotics mo na binigay sa pasyente kasi hindi naman talaga yun yung standard of treatment na magbigay ng probiotics sa acute gastroenteritis, no? Tapos po, kanina kasi nag-research ako sa New England Journal of Medicine, lumalabas parang placebo effect lang yung mga probiotics sa acute gastroenteritis. Tapos sa Yale University sa United States, yung College of Medicine nila, gumawa rin sila ng study. Yung mga bata sa buong US, meron silang binigyan ng mga probiotics, yung mga nagtatae Tapos yung mga bata na binigyan ng placebo, yung placebo parang arena lang yun na wala naman talagang effect. Yung isa naman probiotics, yung isang group. So lumalabas, kahit bigyan mo ng probiotics yung nagtatae, o kahit hindi, parehas lang nagagaling at halimbawa 7 days, parehas lang wala namang advantage po yung pagbibigay dun sa study. Kasi po ito theoretically speaking kasi kapag sinabing probiotics, by the billions yung spore forming, ganyan, billions daw. Kaya lang sa totoo lang po, yung ating large intestine ay gumagawa din po yan ng probiotics or good bacteria by the trillions. Kaya wag niyong ipagmamalaki yung Bacillus clausii, billion. Yung sarili nating bituka, gumagawa ng trillions na good bacteria, ha? So, ayun. So, ang priority sa acute gastroenteritis, hydration. Pag hindi na nagsusuka, zinc ang priority. O sige, balikan natin dito sa libro.
Additional therapies. Ayan. The use of probiotics, non-pathogenic bacteria for prevention and therapy of diarrhea has been successful in some settings, although the evidence does not support a recommendation for their use in all settings. Kaya yung Bacillus clausi nga wala po dito. Ang nakalagay dito, Lactobacillus bifidobacterium, Saccharomyces boulardii, Lactobacillus probiotics, Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus rhamnosus R0011, Lactobacillus helveticus. Wala na. Walang Bacillus clausi. Kaya po yun ha. Ulit, kapag ka acute gastroenteritis, nagsusuka, nagtatae ang bata, hindi po priority yung Bacillus clausi na panghydrate. Hindi rin priority ang magbigay ng probiotics. Ang priority, i-hydrate yung pasyente. Bigyan ng Orisol. Yun po yung priority. Kasi namamali tayo ng priority. Nagagastusan lang po kayo dyan sa inyong probiotics. Pwede po siyang ibigay as adjunct, safe, pero hindi siya priority. Thank you po. Good evening.